Imagine 12 days na nasa traffic ka. Kaya mo ba yun? Hey there! Brace yourself for some incredible tales of epic traffic jams from around the world that will leave you utterly amazed. Pero bago tayo magpatuloy, paki-double tap muna ang screen at i-follow kami para sa amazing videos tulad nito. Para sa ating What You Need to Know segment number 17, ito po ang mga unbelievable traffic jam stories from around the world. Our first story takes us to Russia. On November 30, 2012, a record-breaking traffic jam struck Russia as a fierce snowstorm buried Highway M10 between St. Petersburg and Moscow, paralyzing traffic for a mind-boggling 200 kilometers for 3 days. Government tents were set up along the route to offer provisions and psychological counseling for exhausted motorists. Na-imagine mo ba ng traffic ka for 3 days? Our second story naman takes us to New York, USA. New York City's traffic is a never-ending struggle. On August 15, 1969, a massive traffic jam stretched for over 20 miles when 500,000 people headed to a Woodstock Music and Arts Festival. Some ditched their cars to embrace 3 days of peace and music, and musicians had to be airlifted to the festival. It's a legendary tale in a city known for epic congestion. Sa event na ito, 3 days din na stuck sa traffic ang mga motorista. Kaya mo ba yan? And our last but the worst story takes us to China. On August 14, 2010, something unthinkable happened in China. Beijing witnessed the longest traffic jam in history, extending more than 100 kilometers and lasting 12 days. Yes, you heard it right, 12 days traffic. China was then called the undisputed queen of traffic jams. Na-imagine mo ba yung stress, pagod, gutom, init at gusto mong magbanyo, gusto mong maligo pero mahirap gawin? Imagine 12 days na nasa traffic ka. Kaya mo ba yun? There you have it. 3 epic traffic jams from around the world that you won't believe. Dito sa Pilipinas, ilang oras ba ang pinakamatagal mong experience na na-stuck ka sa traffic? Share naman your stories in the comments below and don't forget to hit the like button and follow for more. Catch you in the next video! Bibili ka ba ng sasakyan worth $48 million? Hello guys! Welcome po sa another segment namin ngayon. Ito po ay ang interesting facts about vehicles. This time, pag-usapan natin ang top 5 na most expensive cars na naibenta sa kasaysayan ng mundo. Maganda na at baka mahilo kayo sa presyo. Sa ating top 5, ang Ferrari 275 GTB4 Narc Spider na 1967 na naibenta sa halagang $27.5 million noong 2013. Isa lang ito sa 10 unit na ginawa at naging bida pa sa pelikulang The Thomas Crown Affair. Hindi lang siya maganda, sobrang bihira pa. Wow! Next up, sa top 4, ang Ferrari 290mm ng 1956. Naibenta ito sa halagang $28 million noong 2015. Itong sasakyan na ito ay espesyal dahil ginawa para sa Mil Miglia race at minaneho ni Juan Manuel Fangio. Biruin nyo, isang race car na talagang naman pang-milyon ang halaga. Sa top 3 naman, ang Mercedes-Benz W196 ng 1954 na naibenta sa halagang $29.6 billion noong 2013 sa Bonhams auction. Ano ang espesyal dito? Well, ito lang naman ang kotse na ginamit ni Juan Manuel Fangio para manalo ng 2 Formula 1 World Championships. Astig, diba? Kung ito ang kotse mo, siguradong pangkarera ang driving mo araw-araw. At para sa top 2, ang Ferrari 335 Sports Galeotti noong 1957. Nabenta ito sa halagang $35.7 million noong 2016. Minaneho ito ng mga legends tulad nila Sterling Moss at Mike Hawthorne. Ang kombinasyon ng racing history at ang ganda ng design ng Galeotti ay talaga namang pambihira. At heto na, ang pinakamamahaling sasakyan na naibenta, ang Ferrari 250 GTO ng 1962. Nabenta sa halagang $48.4 million noong 2018 at ang chassis number 3413GT na ito ay talagang rare dahil 36 units lang ang nagawa. Bukod pa dyan, kilala ito sa mga nagawang tagumpay sa mundo ng racing. Grabe, napakaastig! Ano ang masasabi nyo? Kung kayo ay may pagkakataon, alin dito ang gusto nyong bilhin? Comment down below. Huwag kalimutan mag-like at mag-follow para sa maraming car facts at tips. Ako po si Jasper at ito ang Perla Insurance. Ingat! All is well, all is well.